Good day, everyone. Welcome to KD Digital Products and Services. For today's video, I am going to show you on how to install Crisp software on your PC or laptop device. But first things first, please make sure that you have WinRAR software installed on your device. Dahil kailangan natin yung WinRAR software para ma-extract natin yung Crisp file na dinownload po ninyo. So, if you don't have WinRAR software sa inyong device, you can just type WinRAR download and then click that link. And then once makapasok po kayo sa link na yan, i-click nyo po yung WinRAR again, yung naka-color blue, and then it will download the file. Once matapos nyo pong ma-download yung file, you can install it sa inyong device para po magamit nyo po yung WinRAR at ma-extract natin yung Crisp file na na-download po ninyo. Once okay na, right click sa file na yon and then punta po kayo sa extract to, i-click nyo po yan, and then yung password po natin dyan is NMCP 2024 at small letter lang po. So NMCP 2024 at, and then it will start to extract yung file. Now once file is extracted, open nyo po yung folder and then open nyo po ulit, yung nasa pinakababa yung software na yan, i-click nyo po yan, double click and then install. Please make sure na wala pong existing na Crisp software na naka-install pa rin sa PC or laptop device po ninyo. So dapat wala po bago nyo po ito i-install. So if wala naman po, i-install nyo lang po yung Crisp, hintayin nyo lang po na matapos. Once ang Crisp ay na-install na, ayan, tulad po niyan, minimize na natin yan, i-open nyo po yung Crisp na ito. May lalabas po tulad niyan sa right side po ng inyong screen, and hintayin nyo lang po mag-loading and then sign in po sa Crisp gamit po yung Crisp account po ninyo. So make sure po yung account is associated na po siya already sa Crisp ninyo. Otherwise, kailangan nyo pong mag-create ng Crisp account using your email address po ninyo. Katulad po nito. So click lang yon. So after ilang minuto, ito po yung lalabas. If gumawa po kayo ng bagong Crisp account, ito po yung usual na lalabas. Click continue lang po. Click nyo lang po yung preferences na gusto nyo. And then hintayin nyo po. And then once na makapasok na po kayo or makagawa na po kayo ng account, may lalabas po na Open Crisp. Ayan, i-click nyo lang po yan. And then automatically maglo-loading na po yung Crisp software po ninyo doon po sa screen nyo sa my right side. Click OK. So as you can see, yung Crisp software po ninyo is hindi pa siya lifetime. So the only way para maging lifetime po yan is pupunta po tayo sa folder. But before that, make sure po under settings, naka-off lahat ng features ng Crisp. Most especially yung automatically update something. So, ayan. As you can see here sa screen. So, off mo lang yan. Ito rin, off mo lang din. I understand. And then X mo. X mo rin itong na part. And then, click mo ulit. Click the account. And then, quit Crisp. Ayan. So, once
maquit mo yung crisp, open mo yung folder, and then i-click mo yung crisp crack. So, since maingay itong crisp crack na ito, kailangan nating hinaan yung volume. So, click me, and then hintayin mo, may lalabas dyan na window na nagsasabi yung crisp is already activated. Click OK, and then X mo na rin din ito. Then, minimize mo ito. Punta tayo sa desktop. Click natin yung crisp software. Hintayin natin na mag-load. May lalabas ulit dyan sa right side ng screen po ninyo. Yung crisp. Hintayin lang po natin. Ayan. So, sign in ulit tayo sa account po ninyo. Hintayin lang po natin. Continue with Google, and then ayun, once na ma-access nyo na yung account, open crisp. Hintayin lang po natin. Ayun. So, once makita nyo po yung crack, something doon sa may right side ng screen po ninyo, doon sa may crisp, that means yung crisp po ninyo is lifetime na. Inactivated na rin po siya. So, ayun. May lalabas din na window something dyan. Welcome noise fighter. X mo lang din yan. Set up later. Click mo ulit yung crisp. And then, yan, makikita nyo po na crack na po siya. Then, make sure na naka-off na rin po yung automatically install updates. That means, kung naka-off yan, hindi yan mag-a-update yung crisp po ninyo. And hindi mawawala yung feature nyo to use the lifetime crisp. So, make sure off po yan siya. Kahit na naka-on yung iba, yung at least yung automatically install updates, yan lang yun po yung isiguro po ninyo. So, I guess that's it. Congratulations. You can now use your lifetime crisp software. If you have any questions, don't hesitate to contact us. Okay? Thank you.